Hello, good evening sa inyong lahat ng followers and viewers. Gusto ko lang magdagdag ng isang magandang mensahe kung sakali. Ako kasi ngayon, 3 years na akong hiwalay. Naghiwalay kami ng asawa ko kasi bad trip ako sa kanya. So, agree naman kasi siya na maghiwalay kami. Kasi ang nangyayari na lang sa amin, puro na lang kami away. Kaya na kami ng pagkasunduan sa mga bagay-bagay. Titinda ko ng balot, titinda ko ng ice cream, siya naman ang gagawa niya. Sa bahay, alaga ng anak namin. Kaso lang, mayroon siyang mga tutunan sa buhay na minsan natutuwa ko, pero minsan talaga nakakairita. Yung nakakairita na para bang naisip ko na para bang wala na siyang respeto sa pinaghirapan ko. Kasi pagkagising sa umaga, ando na sa kapitbahay. Yung pagkagising lang, pagkabangon yan. Di pa nga nagtatanggal ng mga muta sa kanyang, sa mga kanyang mata. Ando na sa kapitbahay. Nakikipagtsikahan na kung ano-ano ng mga kakwentuhan, kung sino-sino na. Parang, sabi ko, mali na. Hindi na tama. Hindi siya naka-focus sa pamilya. So, hindi ko lang talaga matanggap sa sarili ko hindi ko talaga matanggap yung mga patutsada na para bang sabi niya salot kami sa buhay, kami mag-ama. May mga gusto daw siyang gawin, hindi daw niya magawa. Katulad ng mga barkada, kung saan makapunta. Isang bisis, nag-away kami dahil doon sa kita ko. Dahil may time talaga na ang tumal ng paninda, ang kunti ng kita. Pag matumal kasi, siyempre kunti ang kita. So, anong nangyari sa akin? Siyempre, binigyan ko sa kanyang kita. Nag-away kami umaga. Yung itutulog ko na lang, hinaway niya ako, sinipan niya ako sa higaan. Sabi ko, ano man magagawa ko, isa lang talagang mahinang kita. Nagwala. Pasok ng mga bata. Pasok. Kinder pa lang sila noon. Yung kambal ko. Pinaliguan ko ng mga bata dahil nagwawala nga siya. Ako na nagpaligo, ako na nagpakain, binihisan ko na. Nang mabihisan ko, nagwala siya, yung kinaladkad yung dalawang bata. Pinasok sa amin sa taas, inakyat sa taas. Bawal daw, hindi daw po pwede pumasok ang dalawang bata kasi wala daw siyang pera. Ano sabi ko nangyayari sa'yo? Ba't pinabawalan ng mga bata pumasok? Wala lang ng pera, hindi mo napapapasukin, mayroon naman motor. Ihatid sundo naman mga bata. Garo lang naman baon yan. Nagwala siya, talaga nagwala. Pinagbabalibag niya yung mga gamit. Kaya ginawa ko, kasi nanggigil na ako na para nawala na ako ng control, nasampal ko siya. Yung sampal na ganun, pag ganun. Yung sampal na pag ganun sa kanya. Patama lang sa kanya sa mukha. Doon, nagdilim na kasi yung paningin kong ginawa niya. Nakatatlo yata ako ng sampal sa kanya na mahihina. Umalis ako. Napagdesisyonan ko, sabi ko umalis. Ngayon, sabi ko, kung hiwalay. Kasi ganyan, walang araw, walang gabi sa kanya na ginagawa niya sa akin yun. Kapag kunti ang kita, pagwawala, kung man malaman ko, napakarami palang inutangan niya
kasi nagpakalulong siya sa sugal. Sugal, alak, minsan nadatnang ko siya na dumating ako 2 a.m. Umuwi ako ay ubos ng balod ko. Dating sa bahay 2 a.m. Wala siya. Ang dalawang bata natutulog nakadapa sa unan. Wala ka ako, nanay nila. Umikot ako, nakita ko siya nandun sa sugalan, tutong sa patay. Doon talagang uminit ang ulo ko, pinabayaan ko siya. Inayos ko mga bata, natulog kami. Sabi ko, inumagahan, nagmamalaki siya nun. Panalo daw siya, panalo. Ang pinagtataka ko doon, panalo, bakit kinahapunan, kunti ang kita ko, hinihingian niya ako ng mga malaking pera, malaking kita. Kasi may babayaran daw siya. Ngayon, kapitbahay namin, nagkwento sa akin, Kuya, maraming pera yun kasi ate. Kasi nagtungit yun. Kaso lang ikatalo. Sabi ko, bakit maraming pera? Umutang sa akin yun. Kasi nga natalo. Saka umuwi. Ngayon maghuhulog, andyan ba si ate? Andyan ba si ate? Maghuhulog ngayong hapon. Naku, nagulat ako. Uminit. Doon, nag-umpisa talaga. Nagpakalulong siya sa sugal at alak, barkada. Kaya napagdesisyonan ko na maghiwalay na lang kami, magkanya-kanya kami. Actually ngayon, mas tahimik ang buhay ko, mas tahimik ang buhay namin ng mga bata. Grade 2 na ngayon ang dalawang bata, walang pumipigil sa kanila na pumasok. Stable sila. Nakakain sila ng matino, nakakain ako ng matino. Ako kasi nagtinda ako dati nung magkasama kami ng asawa ko. Minsan, di ako makakain kasi wala nga. Pag naupo siya sa sugalan, hindi nagluluto. Doon siya lang sa sugalan. Naabutan na ng hating gabi hanggang madaling araw, nandun siya sa sugalan. Sabi ko, masakit sa akin ang mga pinagagawa niya. Sinumbong ko siya sa biyanan ko, sa nanay niya. Sabi ng biyanan ko, kung hindi mo kaya, isa magkamatayan kayo, magrambulan kayo, baka mamaya, madisgrasya mo pang anak ko, hiwalayan mo na lang kasi maging ako man, hindi ko kayang pasunurin yan nung maliit pa. Nung dalaga pa yan, hindi ko kayang pasunurin yan. Kung gusto mo, kung ayaw mo ng sakit sa ulo, hindi mo na kaya, hiwalayan mo na lang. Kaya tama naman sabi ko, naisip ko, tama yung desisyon ko na makipaghiwalay na lang sa kanya. Kasi sabi ko, para din sa aming katahimikan. So ngayon, single parent ako, stable yung pamumuhay namin mag-ama. Wala akong kaaway. So napapagalitan ko naman dalawang bata dahil sa mga bata, siyempre nakukulit. Hindi katulad ngayon dati na may kasama nga ako sa bahay para naman ako nag-isa. Yun. Ngayon, sabi ko nga, pag-aralin ko na lang pag-aralin dalawang bata sa awa ng Diyos. Hindi naman siguro ko pa babayanan ng Panginoon Diyos. Kaya guys, sana tulungan niyo ako dito sa mga video ko. Panoorin nyo at kung maaari po, like, comment, and subscribe para po matulungan naman po ako sa aking video na to at makapag-upload din pa ako ng mas marami pang mga video at kapakita-kinabang. Sana po tulungan niyo po. Salamat po. Good night.